Magandang araw mga ka-MS. So nag-iisip ng small business dyan o sideline, ito tuturuan ko kayong gumawa ng yema spread na maaari niyong ibenta sa inyong mga kaibigan at katrabaho. Tara! Ayan mga ka-MS, kung nakikita nyo, no, magpapakulo ko ng kondensada yan sa pressure cooker. No. Ang brand ng kondensada ko ay Turin. Pakukuluan ko yan ng 1 oras mula sa pagsipon nitong pressure cooker na gamit ko. No. Ang gagawin ko lang dyan ay lalagyan lang ng tubig, no, hanggang lumagpas dun sa taas na parte ng lata. Ayan mga ka-MS, lagpas na siya, no. Ang gagawin ko ngayon ay papakuluan ko na ito, sisimulan ko na. Ngayon lagpas siya kasi maaaring matuyuan kasi yung pressure cooker nyo eh. Kaya kailangan lagpas talaga sa lata yung tubig, at least 1 to 2 inches, no. Ganyan kalakas na apoy muna mga ka-MS. Mamaya pag sumipol na, ibig sabihin kumukulo na, hihinaan na natin yan. Ngayon, nag-start tayo na magbukas ng kalan. Oras ay 10:10 mga ka-MS. At dahil sumisipol na siya mga ka-MS, maaari natin hinaan ng apoy, no? At yung init dyan sa loob, usok, yun na yung tuloy-tuloy na magluluto sa ating kondensada para maging siyang yema. Saktong 11:40 na mga ka-MS, 1 oras na mula nung kumulo na hininaan natin ng apoy, no? Kaya ngayon papatayin na natin siya, natin patayin ang gas, at ngayon palalamigin na lang natin siya. Tsaka natin bubuksan ang lata para hindi sumabog kasi mainit ang loob.
Ngayon mga ka-MS, itong lagayan ko, nabili ko to sa Shopee, no. May tutorial ako kung para saan tong liner na to na may takip. Yung nakikita yung aluminum. May tutorial ako nun sa ibang vlog ko, maaari nyo panoorin, no. Kasi hindi ko siya masyadong i-elaborate dito kasi ang purpose natin dito ay yung Yema spread. Ayan mga ka-MS, pag binuksan nyo yung lata, nakikita nyo Yema spread na siya, no? Ang dalawang lata na 390 gram, makakagawa ka ng tatlong 240 gram na Yema spread, no? Na maaaring yung ilagay sa 200 ml na botelya tulad nung nabili ko sa Shopee, no? Tapos lagyan nyo yun lang yan ng konting iodized salt, no? Ang silbi nun is para mas sumaba yung shelf life ng ating Yema spread. Tapos once na salin nyo na sa mga bote nyo, maaari ng ganyan itsura nya, no? Lagyan nyo lang rin ng label, no? Ayan, maaari kayong magpa-print sa mga print shop, no? Ayan, tingnan nyo rin to mga ka-MS, no? May tutorial ako nito dito sa ibang vlog ko kung paano siniselyuhan yung mga gantong produkto kahit tubig ang ilagay mo dyan sa loob. Pag tinaob nyo, hindi yan matatapon. Ngayon, ang purpose niyan mga ka-MS, yung produkto natin sa loob, hindi siya mapapasukan ng hangin, no? Na maaaring mag-cause ng pagkasira agad ng produkto natin. Yun talaga yung pinaka-seal niya. Yung sa labas, yung plastic seal sa may takip, secondary na lang yun. Yan mga ka-MS, salamat. Sana may natutunan kayo.